So next week, mag-invite kayo ng mga kaibigan, katrabaho, kamaritisan. Sabi niya, sis, tara, church tayo. Sige, bago po tayo mag-start, tayo po tayo, samahan niyo akong basahin yung 3 John 1:2 sa New King James. Sabi doon, Beloved, sabi niyo sa katabi niyo, Beloved. Unang bugso pa lang ng Word of God, ginamit ng Bible, beloved, minamahal, mga minamahal sa Tagalog. Kasi gusto ni Lord ma-instill sa atin yung identity na beloved. Kapag alam mo mahal ka, ipaglalaban ka. Double meaning yun. Pag mahal ka, alam mo, paglalaban ka ng Panginoon. Sa anumang challenge mo, sa anumang buhay mo. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Panginoon, marami po salamat sa umagang to. Salamat, Panginoon, sa salita mo. Naniniwala kami, Panginoon, merong kaming maririnig na word, salita mo na magbabago ng isip namin at magmamanifest sa mga araw at panahon na darating, Panginoon. Maraming salamat. Naniniwala kami, Panginoon, yung salita mo, makapangyarihan, at hindi babalik sa iyo na walang katuturan at walang kabuluhan. Yung salita mo, magbabago ng buhay namin. Yung salita mo, magpa-prosper sa amin, Panginoon. Yung salita mo, Panginoon, magbibigay sa amin ng godly and divine perspective. Kaya, Panginoon, we are ready. Prepare niyo po yung heart namin, Panginoon. Anything, lahat ng bagay na challenges, pag-aalala, worry, takot. Lord, dinadala namin sa paanan mo para makarinig kami ng malaya at buong kapangyarihan, Panginoon, ng salita mo, tumimo sa puso namin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po kayong umupo. Magandang umaga po, minsan pa. Salamat sa pag-invite sa akin. Dito uli, parang yung huli ko ata, months ago na, no? Months ago. In the past Sunday, si Pastor Ibo, sino yung nandito last week? Sino po? Taas niyo po yung kamay niyo. Ako po wala. Ako yung wala. Pero alam ko ang topic din ni Pastor, just as your soul prosper. Bakit po kailangan nating maintindihan? Pakinggan niyo pa ako. Bakit kailangan nating maintindihan na kailangan magkaroon tayong maliwanag, maayos na pagkakaintindi sa salita ng Diyos na ang gusto ng Panginoon mag-prosper, umunlad yung soul natin. Alam niyo po bakit? Kung ano yung totoo sa puso natin, yun yung ipamumuhay natin. Kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun yung lalakaran natin. Kung mali yung pinaniniwalaan natin, yun yung lalakaran natin. Alam niyo po, every time na meron kayong takot, pag-aalala, isang magandang indication po yun na mali yung pinaniniwalaan natin at kontra sa salita ng Diyos. Kung alam natin at maliwanag sa atin na sinasabi ng salita ng Diyos, nais ng Panginoon i-prosper ka sa bawat aspeto. Hindi lang sa finances, ha. Pag alam mo, yung bagay na yon, iba yung effect sa buhay mo. Lagi ko sinasabi, lamang ang may alam. Yan yung tagline dati ng GMA News TV ata yun. Ngayon, GTV na. Lamang yung may alam. Nung narinig ko yun, totoo yun. Kapag alam mo yung Word of God, hindi mo allow yung enemy, ibuli ka. Pag alam mo yung Word of God, may mga bagay sa buhay mo na nangyayari, sasabihin mo, teka, hindi ito yung sinasabi ng Word of God eh. Hindi dapat ito yung nangyayari sa buhay ko. Kaya kailangan alam po natin, yun yung sinasabi sa binasa natin. Beloved, I pray that you may prosper in all things just as your soul prosper. Kapag maayos po, maunlad yung kaluluwa natin, yung soul natin, ang magiging effect po sa finances, sa thinking, sa trabaho. Paano natin tingnan yung hinaharap? Kapag madilim po yung tingin natin sa hinaharap, ulitin ko, indication yun, may mali sa pag-iisip natin. Sabi sa Jeremiah
Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Gusto ko rin siya sa King James. To give you an intended end, expected end. Ano yung mga bagay na ine-expect mo? Naintindihan niyo po ba yon? Ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng expected end. Hope. Hindi expected end at hindi kontra sa Word of God. Pag ang expected end mo, nako, mamamatay ako sa sakit na to. Patay ako sa patay, panay-patay. Lumalabas sa bibig. Kaya nagmamanifest sa buhay natin. Kasi part siya ng thinking. Sabi sa Proverbs, kung ano yung iniisip mo, magiging ganun ka. Kung iniisip mo, mahirap ka, guess what? Mahirap ka. Kung ano yung iniisip mo, kawawa naman ako, the way mo i-carry yung buhay mo, kawawa ka nga. Kasi totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano yung iniisip mo, yun ka, magiging ganun ka. Why not yung Word of God itanim natin sa puso natin? At makikita nyo, papalitan ng Diyos yung mga pag-iisip natin ng tama, biblical, divine, godly. Ulitin ko po, kapag ang pananaw nyo sa bawat aspeto ng buhay nyo, laging negatibo, indication po yan, meron kayong maling paniniwala, maling pag-iisip, at kontra sa salita ng Diyos. Kaya totoo yung sinasabi, lamang ang may alam. Sabi sa Bible, that the truth that you know shall set you free. Lagi sinasabi, di ba, the truth shall set you free. Hindi totoo yun. The truth that you know. Kung ano yung alam mo, yun yung magpapalaya sa'yo. Pag hindi mo alam, walang mangyayari sa'yo. Pero pag alam mo yung sinasabi ng Word of God, hindi mo tatanggapin yung mga bagay-bagay na ganun na lang. Example, kunyari, years ago, alam ko hindi lang ako, ang una kong trabaho, honestly, medyo that time, I'm not against para akong boy, meron kaming ka-church na mayaman, paakyatin niya ako sa bubong nila, ako yung naglilinis ng mga dahon na natuyo. Tapos tagalinis ako ng bahay niya. Bagong lipat kami noon sa Binyan. Alam niyo habang ginagawa ko yon, alam ko hindi pride yon eh. Godly siya eh. Sabi ko, hindi ako nilikha para ganito lang. Alam ko there's more. Bakit? Alam ko yung Word of God eh. And years ago, nakapag-aral ako. Ibig sabihin po, pag tinatanggap po yung mga bagay-bagay, ay ganyan talaga. Kunin mo yung thought na yon, tingnan mo sa Word of God. Yung binasa natin, for I know, alam ng Panginoon yung plano niya sa iyo. Ang tanong po, alam niyo po ba yung plano ng Diyos sa inyo? To prosper you. Makikita mo doon sa word na yon, anything that harms you is contrary to the prosperity that the Lord has intended for you. Ano po sa Tagalog? Anything na, anumang bagay na kontra doon sa magandang bagay na inanda ng Diyos sa inyo, ibig sabihin, kontra yon sa prosperity at layunin ng Diyos sa buhay nyo. Kaya po, lagi namin kayong ini-encourage, magbasa ng Word of God. Bakit? Kasi pag alam mo yung Word of God, hindi mo tatanggapin yung bad news at opinion ng mundo. Pag sinabi ng mundo, ganito dapat. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kontra doon. Ano yung mga bagay na inaalaw natin sa buhay natin? Kasi yun yung magdidetermine ng buhay natin. Naintindihan niyo po yun? Anumang bagay na inaalaw natin sa isip natin, yun yung magdidetermine ng buhay mo. Kapag alam mo yung sinasabi ng Word of God, yun yung magdidetermine ng buhay mo. At any challenges na kontra do sa word na yon, you will rise up higher. Hindi ka mananatiling yung nasa mababa. Kasi binigyan kang bagong kaisipan, bagong pananaw ng salita ng Diyos.
ibig sabihin pa ng peace sa Word of God, to prosper, ibig sabihin din nun, shalom. Shalom. Ano ibig sabihin ng shalom? Completeness, safety, soundness in body, welfare, health, prosperity, quiet, tranquility, contentment, peace. Ang nais ng Diyos sa inyo, peace. Ang nais ng Diyos sa inyo, completeness. Completeness, sabi mo sa katabi mo. Alam niyo po, sabi sa Bible, in Christ, you are complete. Kapag hindi mo hinanap yung completeness mo, yung prosperity mo kay Christ, ibig sabihin meron kang pinupunong ibang sort of completeness sa buhay mo. Sa totoo lang, hindi marites to Sa totoo lang, anything na contrary at hindi si Christ yung nilagay mo sa puso mo, akala mo yun yung magbibigay sa'yo ng peace at completeness, contentment. Pero ang totoo, para kang latang walang laman. Lagi kong binabanggit to sa mga pag wala si Christ sa center ng buhay mo, meron kang ibang nilagay na center. Tas akala mo saya ng buhay. Pero habang tumatakbo yung oras, unti-unti kang nauupos na parang kandila. Ilagay natin si Kristo, gawin natin siyang completeness ng buhay natin. Tranquility, peace. Kasi pag nahanap mo, siya yung magpupuno ng emptiness sa puso mo. Naalala ko na naman kilala niyo si Jim Carrey? Yung mga millennial, hindi na. Yung mga nakakakilala lang kay Jim Carrey, yung mga millenyo. Yung millennial. Si Jim Carrey, siya yung ang naalala ko sa kanyang movie niya, yung Damas. Kulay green yung mukha niya. Oh, ayun, naalala ni Kuya, yung millennial. Thank you. Yung Bruce Almighty, di ba, sa kanya yun? Ayun, yung kunyari siya si God. Alam mo, sabi sa Reader's Digest, bawat isang pelikula na nagagawa niya, meron siyang 8 million. Lahat ng mga pelikula niya, tumabo sa takilya. 8 million, pare. Imaginein mo, sobrang yaman niya. Alam mo, sabi niya, in-interview siya sa Reader's Digest, sabi niya, sana lahat ng tao yumaman, sana lahat ng tao sumikat, katulad na meron ako, para malaman nila, hindi yun sagot sa buhay. Hindi siya nagsasawg raping. Ano ibig sabihin na sawg raping? Kunyari may may tao, hindi niya maabot yung puno ng mangga. Hindi naman masarap yan Kasi hindi mo abot. Kasi dahil katulad kita. Iyon ang sour graping. Pero yung pag natikman mo, kaya mo sabihin, masarap pala. Si Jim Carrey hindi nagsa-sour graping. Alam bakit? Pinagdaanan niya, mayaman siya, may fame siya. Pero sabi niya, hindi pala yun sagot. Ang sagot na hinanap niyo si Kristo. Naranasan nyo na ba yung parang gusto nyo, parang gumising kayo na parang ayaw nyong bumangon? Ako lang. Ako yung preacher, ako yung gano'n. Naranasan nyo na yun? Parang walang papatunguhan yung buhay nyo. Indication yan na may emptiness. Kasi si Christ hindi yung center. Ang gusto ng Panginoon, mag-prosper ka sa bawat aspeto ng buhay mo. At mahanap mo yung matatagpuan mo yung kay Kristo. Sa Luke 21:34-36, sabi ni Jesus, "Be careful that you never allow your hearts to grow cold." Bawat sitwasyon na nangyari araw-araw, merong temptation na lumamig yung puso natin sa Panginoon. Totoo po yan. Kaya araw-araw pinipili mong mahalin ng Panginoon. Araw-araw pinipili mong yung puso mo ma-align sa Panginoon. Never allow your hearts to grow cold. Be careful that you are not caught off guard or your hearts will
be weighed down with carousing, drunkenness, and worries of this life, and that they will come upon you suddenly like a trap. Alam niyo po ba yung mga yung mga suicidal? I can say that. Suicidal po ako April 2013. Ang mga suicidal, hindi yan gumising isang araw. Gusto ko magpakamatay. Hindi, gradual yan. Ito yung sinasabi ni Jesus. Suddenly, hindi ka na off guard, kasi suddenly, para siyang trap. Anything, temptation ng enemy, challenges, suicidal, anything. Hindi siya yung isang gano'n, bigla kang gusto mo magpakamatay. Gradual siya. Kaya sabi ni Jesus, be careful. Ingatan mo, gwardyahan mo yung puso mo. Ano yung mga bagay na sabi ni Jesus, be careful that you never allow. Ano yung inaalaw mo? Kapag inaalaw mo yung isang bagay sa isip mo, sa puso mo, malamang sa malamang, yan yung ipapamuhay mo, ikikilos mo. Kasi inalaw mo sa isip mo. Kung inalaw mo, sinasabi sa 3 John 2, Beloved, I pray that you may prosper and be in health just as your soul prosper. Gusto ng Panginoon, buo tayo on the inside. Pag buo ka, hindi mo kailangan yung inaalok na mundo. Yun yung gusto ng Panginoon sa inyo. Kapag prosperous yung heart natin, maunlad, at si Kristo yung kasapatan natin, hindi tayo maghahanap ng ibang bagay para punan yun. Kasi sapat na si Kristo. Kaya sabi ni Jesus, never allow. Tanong ko po sa inyo, tingin po kayo dito, ano po yung mga bagay na inaalaw nyo sa buhay nyo? Ano yung mga bagay na pinapanood nyo? Ano yung mga bagay na pinakikinggan nyo? Yun yung mga bagay para siyang pintuan sa buhay natin, kaluluwa natin. Sa buhay natin, sa puso natin. Meron tayong mga bagay na pinapatuloy. Tanong ko po sa inyo ulit, ano yung mga bagay na pinapatuloy nyo? Takot? Fear of losing out? Fear of the future? Tandaan nyo po, pag inalaw nyo yun, para siyang pintuan eh. Kapag may pumasok pong magnanakaw, anong gagawin nyo? Kunyari, kumakatok siya. May ganun bang magnanakaw? Ang weird. Pwede bang magnakaw? Pero somehow, kapag hindi kayo aware na yung thought na inaalaw nyo, para siyang kumakatok, pwede ka bang nakawan? Hindi mo alam, hindi naman sa Word of God yung kumakatok eh. Naisip, na thought. Kunyari, may challenges kayo this week. Wag naman, Brother Charlie, sabi po ni Jesus, marami talaga. Maraming challenges na mangyayari. Pero this week, may kakatok. Baka somehow, inalaw natin. Kasi bakit? Hindi po natin alam yung Word of God. Kahit life group ko, Paul, lagi kong kinukulit, lagi kayong magbasa ng Word. Kasi bakit? Pag nagbabasa ka ng Word of God, para siyang yung nagda-download siya ng bagong image sa isip mo. Kaya pag may dumating na challenge, kaya mong kontrahin kasi hindi ko tatanggapin yan. Kasi ito yung bagong na-download sa puso ko. Kaya sabi ni Jesus, never allow. Sabi mo sa katabi mo, Brad, sila lang. Tara, usap tayo. Sabi sa katabi mo, Brad, sis, ayan. Huwag mong i-allow. Huwag mong i-allow. Ano pa yung mga scripture na binigay sa Bible na nagre-reinforce, na alam natin, ito yung plano ng Diyos sa akin. Ang plano ng Diyos sa akin, mag-prosper. Kailanman hindi pinlano ng Diyos na magkasakit ka. Kailanman hindi pinlano ng Diyos, eto, hindi ko gusto to.
Gusto ko maghirap. Totoo po yan, may ganyang teaching. Sa work ko dati, parang de-devotion kami sa company every Wednesday. Nagulat ako sa nagpapa-facilitate ng Sabi niya, si Lord na namimili ng payayamanin. Confident niya pa sa habang sinasabi. May mga tao, eto, payayamanin ko. Eto, ayoko yan. Hirap lang yan. Nung narinig ko yon, sabi ko, Jesus name. Di totoo yun. Sabi sa Bible, for I know. Sabi mo sa katabi mo, sa sarili mo, for I know. Alam ng Diyos kung anong plano niya sa'yo. Ikakaunlad mo. Alam niya. And sad to say, hindi alam nun na nagdi-devotion sa amin. Ang tanong ba, alam mo? Kasi kung alam mo, ililinya mo sarili mo doon sa sinasabi ng Diyos na alam niya. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper. Biruin mo, mahal na mahal ka ni Lord, pare. Ate. Nagplano siya, paano ka paunlarin. Ang ganda nun, di ba? Hindi nagplano, pahirapin ko to. Ayoko yung mukha nito eh. Bad trip talaga. Hindi ganun si Lord. Wala siyang ganung plano. Bawat isa sa inyo, ay hindi naman ako yung preacher eh. Alam mo, lahat tayo, ganun yung plano ng Diyos. Ang tanong lang, alam mo ba? Kasi kung alam mo, kukunin mo kung ano yung sa'yo. Kapag binigyan kita ng iPad, kunwari lang baka kunin mo. Bigay lang kasi sa akin. Binigyan kitang iPad. Sinabi ko, sinong gustong iPad? Takbo sa harap. Joke lang wag kukunin. Nagpipreach pa ako. Kung sino yung unang kumuha sa kanya. Lahat po, ang plano ng Diyos sa atin, pagpalain, umunlad, mag-prosper. Sino yung sasabihin, akin yan, pangako ng Diyos, akin yan, magiging sayo. Alam niyo po, ang mga pangako ng Diyos, hindi automatic na nangyayari sa atin. Nung una ko narinig kong statement yon, para akong nawindang. Talaga ba? Yung kalooban daw ng Diyos, hindi automatic nangyayari sa atin. Tama yon, totoo yon. It takes cooperation para sabi mo, Lord, akin yan. Kung automatic nangyayari ang salita ng Diyos, bakit yung iba hindi nagpa-prosper? Bakit yung iba ang gulo-gulo ng buhay? Bakit yung iba contrary doon sa sinasabi ng Word of God? Bakit? Kasi meron tayong kanya-kanyang journey. Iba-ibang level, Lord, akin yan. Sa salita mo. Bakit di nangyayari sa kanila? Huwag mo pakialaman sa kanila. Huwag kang marites. Tingnan mo yung sarili mo. Bakit di gumagaling si ganito? Ang laging heart ng Diyos, pagalingin ka, pagpalain ka. Ang tanong, alam mo ba yun? Pag may lumapit sa'yo, hindi. Magkakambal yan eh. Alam niyo magkakambal na alam mo, na-joke ko na dito. Tatry ko ulit. Magkapatid na yung hapon. Kilala niyo yun? Si Kuro-Kuro, tsaka si Haka-Haka. Magkapatid yan eh. Natawa ko sarili kong joke. Kuro-kuro ng tao, haka-haka. Sabi ng tao, doon sa narinig ko, hindi kalooban ng Diyos pagpalain lahat. Yung iba mahirap, yung iba. Ito yung kakambal niyan. Hindi kalooban ng Diyos pagalingin lahat. Pag nakakarinig pa ako niya, nagpapantig yung teka ko. Lino, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you. Prosperity po ba yung yung nasa higaan ka may sakit? Hindi prosperity yon. Tandaan niyo po, ang prosperity hindi lang sa pera. Lahat ng aspeto ng buhay mo, yun yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Gusto niyo pa pang verse? Ito pa, isang verse pa. Psalms 35:27. Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure
in the prosperity of His servant. Pleasure. Kagalakan daw ng Diyos, katuwaan niya na pagyamanin ka sa bawat aspeto ng buhay mo. Kagalakan ng Diyos. Ulitin ko, kagalakan ng Diyos. Hindi masaya ang Lord pag hindi ka nagpa-prosper sa buhay mo. Bakit? Kagalakan niya, nagpa-prosper ka sa bawat aspeto ng buhay mo. Gusto niyo pa isang verse? Si ate ano lang. Luke 12:32. Do not fear, little flock. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Naalala niyo yung kwento sa Bible, sa John, si Haring Herodes ba yun? Herodes. Para meron kasi dong kwento na si John nagpipreach siya sa ginawa ng hari. Parang kinokontra niya, bakit? Parang inasawa niya yung asawa ng kapatid niya. Nagagalit yung babae, ang ginawa, at sinulsulan si Haring basta yung hari Herod, na hulihin si John. Kinulong si John. Tapos yung anak ng babae, yung parang kinasama niya, gusto niya ipapatay si John. Ginawa niya, pinasayaw niya gano'n yung party, pinasayaw niya yung anak niyang dalaga. Sa sobrang natuwa yung hari, sabi ng hari, sa ginawa mo, sige, ibibigay ko sa yung kalahati ng kingdom ko. Wow, di ba? Sumayaw ka lang, tapos bibigay sa yung kalahati ng kingdom mo. Ayoko, sasayaw ako nun. Hindi ako marunong. Kasi lang ba hindi matuwa yung hari, sasayaw ko. Alam ko lang kasi budots. Sabi niya, bibigay ko sa yung kalahati. Alam mo, sabi ni Jesus, it is your Father's pleasure to give you the kingdom. Buong kaharian, bibigay sa iyo ng Diyos. Katuwaan niya daw. Tingnan mo, basahin ko ulit yung verse. Do not fear, little flock. It is your Father's good pleasure. Ano yung word na ginamit doon? Father. Ibig sabihin, family talk. Pag yung tatay mo mayaman, ang gusto ng tatay, yung kayamanan niya, sa'yo rin. Tapos doon naman sa isa, sa hari, bibigay niya daw yung kalahati ng kingdom. Usapang politika yun eh. Politika, hindi ka stable. Bakit? Kasi yung kaibigan mo ngayon, baka bukas kaaway mo. Totoo yan, di ba? Lalo sa Philippine politics. Pero dito, alam mo sabi ni Jesus, it is your Father's good pleasure. Family talk. Ano ibig sabihin ng family talk? Ibibigay niya yung kingdom, pero doon sa premise na tatay niyo ako, anak ko kayo. Kung ano yung meron ako, gusto ko meron din kayo. Kung mabuti kang tatay, hindi pa ako tatay, meron akong mga inaalagang parang anak in the faith. Isang kabaliwan, kung tatay ka, gusto mo yung anak mo naghihirap. Kalokohan yun. Pag gano'n, gusto ng tatay, kunyari ako yung tatay, anak ko kunyari si Frank, gusto ko siyang tuturuan ko nga ng leksyon to eh. Bigyan ko nga yan ng sakit. Alam niyo saan ako pupulutin? Pag dito sa gobyerno natin, ikukulong ako. Anong klaseng tatay ka, nag-iisip ka ng masama sa anak mo. Pero hindi natin alam minsan, iniisip natin yun sa Diyos. Hindi naman ako i-bless ni Lord kasi anak ka nga eh. Yun yung sinasabi dito, it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Walang condition, basta anak ka. Pero may problema pag hindi mo alam na anak ka. Kasi pag hindi mo alam na meron ka at provided sa iyo yun, hindi mo aangkinin, kukunin kung ano yung meron ka. Ephesians 1:3.
Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Past tense, blessed. You are blessed because of Christ. Kasi na kay Kristo ka, on the account of you being in Christ, you are blessed. Past tense. Ginawa niya na sa krus. Bakit hindi nagmamanifest sa atin? Baka meron tayong wrong thinking. Ito po, naalala ko, buti naalala ko. Kapag hindi po natin, inuulit ko kanina, di ba? Pag hindi natin alam yung Word of God, ibig sabihin may iba tayong pinatutuloy. Alam niyo ba yung isip niyo, para siyang pintuan? Pintuan. Para siyang, naalala ko one time, naalala ko, papunta ako ng Pampanga nun. Minemeditate ko yung verse na Jude, Philemon 3. Sabi doon that the communication of your faith will become effectual by the acknowledgement of everything that is in you in Christ Jesus. Alam niyo yun, sobrang blessed na blessed ako doon sa verse na yun. Sabi doon, yung faith mo daw magiging effectual. Magiging effective, powerful. Kapag in-acknowledge mo yung mga bagay na meron ka kay Kristo. Habang alam niyo po, minemeditate ko yon, papunta akong Pampanga, nando ako sa gilid ng bus. Nakita ko may irrigation. Di ba sa along NLEX may mga dyan, may mga bukid. Kapag may bukid, may pananim, palay, may irrigation. Alam mo, sabi sa akin ni Lord, alam mo yung isip mo, ganun din sa irrigation. Sabi ko, bakit Lord? Kasi yung isip mo ang magdidetermine kung malakas yung tulo ng tubig, agos. Pwede mong patayin yung agos ng tubig. Sino may gripo sa bahay? Kung hindi nyo pa po nakita ano itsura ng gripo, i-google natin. Huwag ngayon. Mamaya nyo i-google. Gripo, di ba? Ikaw magdidetermine nun kung gusto mo malakas yung agos. Alam mo ba, yung isip mo nagdidetermine kung yung salita ng Diyos, totoo sa buhay mo. Ay, hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi ng Word of God. Guess what? Hindi mangyayari sa'yo. Sabi sa Bible sa Psalms, ika-conquer ng mga children of Israel, yung Jericho, yung Canaan, land of promise. Sabi sa Bible, may mga tao na spy, sabi nila, nako, higante yung pupuntahan natin. Nakakatakot, para kaming tipaklong. Alam mo sabi sa Psalms, nakalimutan ko yung verse, paano si Lord mananalo sa buhay mo? Sa isip mo palang talo na. Ito yung sabi ng salita ng Diyos, napakalinaw, to prosper you. Kaso lang yung isip mo, iba, yung tinatanggap mong totoo. Paano mananalo si Lord sa buhay mo? Sa isip mo pa lang, di mo tinatanggap yung Kaya totoo yun, yung isip natin parang poset. Ikaw ang nagdi-determine kung tatanggapin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun, magpa-flow yun. Kaya nung una pa lang, sinasabi ko sa inyo, ano yung iniisip natin? Kasi yun yung magdi-determine ng buhay natin. Kung ano yung iniisip mo, yun yung magdi-determine ng buhay mo. Pag iniisip mo, walang patutunguhan buhay ko, mangyayari po sa inyo yun. Kasi yun yung totoo sa inyo eh. Palitan nyo ng salita ng Diyos kung ano sinasabi niya sa isip nyo, sa puso nyo, sa buhay nyo. Sabi sa Ephesians 5:15, 17, so be careful, ayan na naman, be careful, be mindful of your steps. Don't run around like idiots. Tingin po diretso, huwag niyo tingnan yung katabi nyo. Idiots. Ano daw ibig sabihin ng idiots? As the rest of the world does. Instead, walk as the wise. Make the most of every living and breathing moment because these are evil times.
So understand and be confident in God's will and don't live thoughtlessly. Kapag hindi mo alam yung will ni Lord sa buhay mo, hindi mo naintindihan, hindi ka confident, you will live thoughtlessly. Walang direksyon yung buhay. Sabi sa Romans 8:32, He who did not withhold spare even His own Son, but gave Him up for us all, will He not also with Him freely and graciously give us all things? Tagalogin natin. Paborito kong verse to, di ba? Yung mga naka-attend na dati, lagi kong inuulit-ulit to eh. Ito daw tong verse na to, ayan, inano pa nila yung Tagalog. Kapag hindi daw pinagkait daw ng Diyos, hindi niya pinagkait yung kaisa-isa niyang anak, pero binigay sa atin. Bakit natin iisipin, sabi doon, na ipagdadamot niya rin yung ibang bagay? Ay yung pinaka-importante nga sa Kanya, binigay sa atin. Sabi ng mga Bible scholar, divine reasoning daw to, tong verse na to. As if yung Diyos nakikipagkatwiran. Alam niyo yung word na katwiran? Alala ko nung bata ako eh. Pag inutusan ako ni mama eh, nangangatwiran ako. Huli ka dito, nangangatwiran ka pa. Ano verse na to? Si Lord nangangatwiran. Nakikipagkatwiran. Nakikipag-usap sa'yo. Ella, hindi ko pinagdamot yung kaisa-isa kong anak, pero ibinigay ko sa'yo. Bakit mo isipin hindi kita pagpapalain at hindi ko gustong umunlad ang buhay mo? Yung kaisa-isang importante sa Kanya, ginib up niya para sa'yo. Kung hindi pinagdamot ng Diyos, ito yun eh, guarantee. Ano yung, Charlie, anong guarantee mo na i-bless tayo ni Lord? Ano yung guarantee mo ipaprosper tayo ni Lord? Ito, yung cross. Kung binigay niya yung buhay niya, kaisa-isang, sabi sa malalim na Tagalog, bugtong. Ibig sabihin ng bugtong, bigaten, minamahal, tinatangi, kaisa-isa mong anak, ibinigay. Bakit mo isipin, hindi din ibibigay lahat ng pangangailangan mo? Si Kristo, yung guarantee mo sa magandang buhay. Yun yung verse na to. Verses after verses, ang dami po. Pero paano natin anong itsura at paano natin ipaprosper, paunlarin yung soul natin. Yung thinking, pag sinabi kasing soul, tandaan niyo po, spirit, ang soul, mind, will, emotion. Tandaan niyo po yung soul, yung mind, will, emotion, para siyang faucet na naghihinder para hindi mag-flow yung reality ng Word of God sa buhay niyo. Sa spirit nyo po, you are always blessed. Sabi sa Bible, binigyan ka ng bagong spirit. Bagong identity si Kristo. Bakit hindi yung spirit na yon, yung completeness na yon, hindi nagmamanifest sa buhay mo? Ito yung kalaban, no? Kasi mayroon tayong pinaniniwalaan na kontra sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, hindi ka kawawa, ina-embrace mo yung pagiging kawawa, hindi mag-manifest sa buhay mo. How can I prosper my soul? Ito po mga practical na bagay. Ito kanina ko pa inuulit. Number 1, through the Word of God. Gusto niyo mag-prosper yung buhay niyo? Word of God. Joshua 1:8. Joshua 1:8, sabi doon, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Then you will make your way prosperous, then you will have good success. The more you meditate the Word of God, the more you will be prosperous. Contrary rin yan, kabaliktaran. Kung ano yung meditate mo, Word of God man o hindi, yun yung magiging cause ng downfall mo. Kaya sa bumagsak ka at hindi mag-prosper, why not? Meditate yung Word of God day and night. Ay grabe naman, bakit day and night? Nagtatrabaho ako eh. Talaga si Lord. Busy ako, Lord. Alam niyo ba ibig sabihin ng meditate?
Hindi siya yung yung Western na meditation. Nakala natin meditation. Ay, Eastern. Eastern ba? Western? Yung Eastern. Sabi ko nga. Yung yung nakaupo na, yung nag-yoga. Meditation daw yun. Pero sa biblical meditation, alam mo yung ibig sabihin niya? Kaya sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth. Alam mo yung meditation, biblical? Yung example, kasi sabi diyan day and night, unfair naman si Lord, nagtatrabaho ko 8 a.m. to 5. Tapos gusto niya, nagme-meditate akong Word of God. Alam niyo, kaya niyo mag-meditate ng Word of God kahit nagtatrabaho kayo? Hindi ako naniniwala. Na-experience na ba, nagtatrabaho kayo, pero nag-aalala kayo, kunyari, paano yung si nanay, si ganyan. Meditation din yun. Kaya nyo mag-meditate ng Word of God kahit nagtatrabaho kayo, naglalaba kayo. Bakit? Ano sabi ng biblical meditation? Ang biblical meditation, ina-utter mo yung nabasa mo, silently. Example, the Lord is my shepherd. Paborito kong verse yan. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kunyari, anong oras pasok mo? 8 o'clock, di ba? O gumising ka 6:30, binasa mo yung Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kunin mo yon, yung word na yon, okay na yon. Habang bumabiyahe ka o nagdadrive ka, i-meditate mo, the Lord is my shepherd. Alam mo ibig sabihin nun? The Lord is, present tense, shepherd mo. Kaya wala kang kailangan at pangangailangan sa buhay mo. Habang ka, may ginagawa kang report, kaya mong meditate yon. The Lord is my shepherd. Hindi ako magkukulang sa buhay ko. Bakit? Presently, si Lord, siya yung shepherd ko. At yung shepherd ko, hindi ako pababayaan. Pag uwi mo galing sa trabaho, pwede ka na naman mag-meditate. The Lord is, present tense. Kuha ka lang ng certain word, portion. Meditate mo na. Kapag kaya nyo mag-worry, kaya nyo mag-meditate. Kaya wag mo sabihin, hindi ko kaya mag-meditate. Nag-worry ka nga kahit di ba? Minsan may kausap kang tao pero hindi siya yung iniintindi mo, di ba? O yung mga asawang lalaki, umami kayo. Di ba gano'n, may sinasabi asawa mo. Pero isip mo lumilipad. Saan ako kukuha ng nagme-meditate ka? Kunin mo na lang yung Psalms 23, the Lord is. Ano ibig sabihin ng is? Present tense. The Lord is my shepherd. Ay may luck na pumunta sa buhay ko this week. Wala akong pakialam sa luck. Kasi the Lord is my shepherd. I shall not lack. Yun lang maikling word lang na yun. Pwede kayo mag-meditate. The more na minimeditate mo yung Word of God, sabi dito, magpa-prosper ka. Imposible. Minimeditate mo yung Word of God, tapos punong-puno ka ng pag-alala. Lagi ko sinasabi yan, para siyang tubig at langis. Hindi pwedeng pagsamahin. Nag-aalala ka, tapos nag-meditate ka ng Word of God. Actually, anong sagot para mawala yung takot mo, pag-aalala mo, mag-meditate ka ng Word of God. Ewan ko lang kung tumagal yung worry sa buhay mo. Pwede siyang, kunin mo siyang indication. Ano ibig sabihin ng indication? Kapag nag-aalala ka, lagi ko sinasabi rin dito yan, kapag nag-aalala ka, ibig sabihin nun, meron kang inaalaw na hindi Word of God. Ikot mo na yung sarili mo, ba't ako nag-aalala? Kulang sa meditation ng Word. Balik tayo, Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Mawawala yung takot nyo. Kailangan yung Word of God para magkaroon kayo ng bagong kaisipan at bagong puso, bagong pag-iisip. Magpa-prosper ka the more kang tumatakbo at minimeditate yung Word of God. Sabi sa Hebrews 4:12, for the Word of God that speaks is alive, full of power, making it active, operative,
energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, and the immortal spirit, and of joints and marrow of the deepest parts of our nature, exposing, sifting, analyzing, judging the very thoughts and purposes of God. Kapag nagme-meditate ka ng Word of God, alam mo yung sifting? Anong tawag nga doon sa sala? Naalala ko nung ginagawa namin yung bahay namin, yung buhangin, anong tawag doon? Binibistay, yon parang sinasala rin yon. Bakit? May mga malaking bato eh. Hindi pwedeng doon sa sesementohin nyo, Kasi pag nilagay mo, hindi mo sinala, at may malalaking bato, ginawa mo yung flooring nyo, yung bato, hindi smooth. Kailangan bistayin, kailangan isift. Yung Word of God, sinasala yung bawat kaisipan mo. The more ka nagme-meditate, itong nangyayari sa akin, hindi to yung kalooban ng Diyos. Alam mo bakit? Ito yung sabi ng Word of God. May mga bagay na kailangan salain sa isip natin, sa buhay natin. At ang pwedeng pang gamitin natin, salita ng Diyos. Salain natin, sinisip ng Word of God. Bawat thoughts na hindi galing sa Kanya. Ina-analyze, ine-expose. Totoo yan. Kapag acquainted ka sa Word of God, lagi ka nagme-meditate ng Word of God, alam mo, effect nun sa inyo, meron kayong sensitivity sa heart ni God. Alam mo, kahit may kadil ka na tao, ang pogi-pogi, di ba? Meron siya inaalok na kontrata. Pero dahil acquainted ka sa salita ng Diyos, binigyan ka ng Lord ng discernment. Kahit gano'n siya kapogi, may gano'n sa spirit mo. May mali dito kahit pogi ka. Ay mga babae, mga nanliligaw dyan sa inyo, kailangan nyo Word of God para masala yung mga pogi na yan, kahit pogi sila. Bakit? May discernment ka. Kahit maganda yung inaalok sa'yo, pero sabi ng spirit mo, kasi lagi ka nagme-meditate, no. Charlie, hindi ko alam gagawin ko sa buhay ko. Alam niyo po magandang gawin? Number 1, mag-meditate ng Word of God. From there, malalaman nyo yung mga dapat nyong gawin sa buhay. Marami pong verses. Unang-una, sabi ko ulit, how can I prosper my soul through the Word of God? Pangalawa, through right relationships. Proverbs 27:9 sa The Passion Translation. Sweet friendships refresh the soul and awaken our hearts with joy, for good friends are like the anointing oil that yields the fragrant incense of God's presence. Paano mag-prosper yung buhay mo, yung soul mo, yung heart mo? Una, Word of God. Pangalawa, right relationships. Pag sinabing right relationships, may wrong relationships. Challenge ko po sa inyo, inventory nyo yung mga nyo ngayon, mga malapit, mga kaibigan nyo, relationships nyo. Kung relationship na yon, nilalapit kayo lalo kay Christ, kay God, magandang relationship po yan. Pero kung lagi kayo niyayaya, mag-tong-its, mag-marites, para inuman tayo, hindi kay God yan. Ulitin ko, huwag niyo sabihin demonyo ka, brother. Ayoko sa'yo. Sabi ni Brother Charlie. Naalala ko to, paborito ko to pag si devil, may gustong gawin sa buhay nyo, ang gagawin niya, magpapadala ng tao para guluhin ka, sirain buhay mo, ilayo ka kay God. Siyempre, si Lord, di rin papahuli. Si Lord, kung gusto ko niyang mag-prosper, gumanda yung buhay mo, magpapadala rin siya ng tao. Kaya tanungin mo yung kaibigan mo, sino nagpadala sa'yo? Si devil ba? O si Jesus? Kanino ka galing? Tanungin mo. Huwag niyo nang tanungin.
Pag alam nyo nilalayo yung heart nyo kay God, alam mo na yon kay devil. Kasi baka sabihin mo, demonyo ka. Demonyo ka. Tapos nag-away pa kayo. Sa halip na dala mo kay Lord. Sobrang naniniwala ako dyan. Sabi yung verse na binasa natin, by the way, ang context niyan, good and godly advice. Yung right relationships daw, bibigyan ka ng godly, full of wisdom na advice. Nasubukan nyo na, ako hindi naririnig ko lang sa mga teleserye. Kunyari, kakanood nyo ng K-drama. Pag may problema ka, kunyari sabihin mo sa kaibigan mo, tol, may problema ako. Tara, itoma natin yan. Di ba ganun yung Pero pag alam mong yung tao, maka-Diyos, may Kristo sa buhay, alam mo yun, pagpe-pray ka, bibigyan ka ng biblical, godly advice. Alam niyo po, kailangan natin itrato yung mga relationships natin na parang kumakain ka ng menu sa karinderya o sa fast food o kahit saan. Alam ko si Jaymon, hindi to mahilig sa Pag meron siya nakitang sibuyas, di ba? Natanggal niya yung sibuyas. Ako naman gustong-gusto ko. Pag o-order ka ayon sa gusto mo. Kasi kakainin mo siya Hindi ka o-order ng hindi mo gusto. Kunyari, example, hindi ako mahilig sa ampalaya. Pakain mo sa akin lahat, wag lang ampalaya. Kailangan natin itrato yung mga relationships natin na parang pumipili ng menu sa karinderya. Kasi pwedeng makasama sa'yo at pwedeng makabuti sa'yo. Sino yung mga tao na inaalaw mo sa buhay mo? Kasi pwedeng yun yung mag-prosper ka sa buhay. Kung i-inventorying ko yung mga tao sa buhay ko, alam mo, lagi ako nagpapasalamat sa Lord. Kasi sa pamamagitan ng mga taong yon, gumanda yung pag-iisip ko, pananaw ko, lalo akong lumalim sa relasyon ko sa Diyos. Sabi ni John Maxwell, ang mga kaibigan daw, relationships, parang button sa elevator. Pwede ka nilang itaas, pwede ka nilang ibagsak. Sino yung kaibigan mo na nilalayo ka yung heart mo sa Diyos? Gustong-gusto mo pa sumama sa kanila kahit alam mo, hindi nagiging maganda yung effect nila sa'yo. Sino yon? Huwag niyo sabihin. Pag-isipan niyo, ibig sabihin ko. Paano daw mapaprosper yung soul natin? Number 1, Word of God. Pangalawa, right relationships. Sabi sa Corinthians 15:33, do not be deceived. Bad company ruin good morals. Kung sino yung kasama mo, yan merong epekto yan sa buhay mo, influence. Bad company ruins good moral. Magugulat ka, bakit mayroon kayong ganun, di ba? Meron kaya, kunyari, kaibigan, kapatid, o kamag-anak, ang bait-bait, napahalo kay ganire. Ayun. Totoo yung sinasabi ng Bible. Do not be deceived. Huwag kang magpaloko. Hindi. Lang naman, masaya ako pagkasama nila. Sabi ng Bible, do not be deceived. Gusto mo mag-prosper yung buhay mo, inventory mo yung mga relationships sa buhay mo. Number 3, pangatlo, una, through Word of God, paano ka magpa-prosper? Pangalawa, right relationship. Pangatlo, by submitting to the Lord. Submitting to the Lord. 1 Corinthians 10:14. Therefore, my beloved, run, keep far, far away from any sort of idolatry, and that includes loving anything more than God. Alam niyo yung idolatry? Akala lang natin yung yung may statwa na sinasamba. Idolatry, anumang bagay na pinut up mo, ginawa mong first sa buhay mo, number 1 sa buhay mo na hindi si God. Idolatry yun. Sabi dito, that includes loving anything more than God, participating in any that leads to sin and enslaves the soul.
enslaves the soul. Ano yon? Mga bagay na pinut up mo, hindi si God. Sabi pa dito, ano yung mga bagay na nagpa-participate ka? Ano yung bagay na participate sa Tagalog, guugnay. Nagjo-join ka sa ibang salita. Sumasali ka. Anything na sinasalihan mo at nagpa-participate ka na pwedeng lumayo sa heart mo sa Diyos, ibig sabihin yun, hindi ka nagsasubmit kay God. Minsan tingin natin kay God, yung ego tripper. Si God, ma-ego to eh. Gusto niya, nagsasubmit ako. Alam mo, sa sobrang mahal ka ng Diyos, gusto niya mag-submit ka sa Kanya. Kasi yung pagsasubmit sa Kanya, protection mo yun. Protection mo yun. Gusto ng Panginoon, nagsasubmit tayo sa Kanya. Ano ibig sabihin nagsasubmit? Ito yung gusto ko, ito yung gusto ng Diyos. Mamili ka. Lord, gusto ko mag-submit. Iaalay ko yung buhay ko sa'yo. Mag-participate ako sa ginagawa mo. Kapag hindi ka nakipag-cooperate kay God, hindi mag-e-effect, magkakaroon ng bunga yung gusto niya sa buhay mo. Gusto niya mag-participate ka, mag-cooperate ka. Sabi ng Bible, do not worry. Kasi wala kang ginawa kundi mag-worry araw-araw. Ang araw-araw, ulam mo, daing ka ng daing. Ganito, ganyan. Bakit? Kasi may mga bagay kang inalaw. Hindi ka nagpasubmit. Naalala ko yung verse na, cast all your cares unto the Lord, for He cares for you. Alam mo yung next verse doon? Humble yourselves before the mighty God. The more kang binibigay yung lahat ng pag-alala mo sa Diyos, ibig sabihin, nag-humble ka. Kasi bakit? Pag humble ka, ibig sabihin nagpapasailalim ka. Kapag nag-aalala ka, parang sinasabi mo, sino man nag-aalala dito, gusto ko kayong i-rebuke, brotherly love. Pag nag-aalala ka, parang sinasabi mo, Lord, akong bahala sa buhay ko. Wala kang pake. Kaya sabi doon sa verse, yung pangalawa, di ba, cast your worries, anxieties to God, for He cares for you. Lahat daw ng pag-aalala mo, bigay mo sa Diyos kasi mahal ka niya. Concern siya sa iyo. Next verse, humble yourself. The more na nag-humble ka kay Lord, the more mong binibigay lahat ng alalanin mo. The more na ayaw mong ikaw bahala sa buhay mo, sinasabi mo kay Lord, akong bahala sa buhay ko. Pili kayo. Mag-submit kay Lord kasi mahal ka niya o mag-submit sa ibang bagay. Job 22:21, submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Wow. The more na nagsasubmit ka kay Lord, yung prosperity pupunta sa iyo. Tanong ko po sa inyo, saan kayo nagsasubmit? May mga bagay, totoo yan. Aware kayo o hindi aware, conscious o unconscious, may mga bagay po na ginagawa natin, hindi tayo nagsasubmit o nagpapasubmit o nagsumasakop, hindi tayo nagpapasakop. Alin tayo doon? Nagpapasakop sa Panginoon o hindi nagpapasakop sa ibang bagay? Gusto po ng Diyos, pagpalain niya kayo. Pero nasa sa inyo po yun. Kung pipiliin niyo magpasakop sa Panginoon. I think ito na po yung last verse. James 4:6-7. You may think that the situation is hopeless, but God gives us more grace when we turn away from our own interests. That's why Scripture says, God opposes the proud, but He pours out grace on the humble. So submit yourselves to the one true God and fight against the devil and his schemes. If you do, he will run away in failure. Come close to one true God and He will draw close to you. Wash your hands, you have dirted them in sin. Cleanse your hearts because your mind is split down in the middle.
your love for God on the side, on one side, and selfish pursuits on the other. Submit yourselves. Magpasakop kayo sa Panginoon. The more ka nagpapasakop sa Panginoon, yung enemy lumalayo sa'yo. Sabi doon, di ba? Submit yourselves unto God. Resist the devil. He will flee from you. Ganon din, pag nagpasakop kay enemy, lalapit siya sa sayo. Lalo niya sisirain ang buhay mo. Pag tiningnan mo sa mata, kunyari, merong physical na katawan si devil. Pag tiningnan mo yung mata niya, wala siyang inisip sa inyo, kakasira ng buhay niyo. Pero pag nalaman mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, walang inisip ang Panginoon sa inyo, kundi magagandang bagay. Kaya inihiling niya tayo, mag-submit tayo sa Kanya. Hindi ka magsasubmit sa isang tao, isang organization, kung hindi ka naniniwala sa mga panukala o ginagawa ng taong yon. Pag naniniwala ka, mabuti ito Sige, papasakop ako sa'yo. Araw-araw po, challenge sa atin? Maniwala tayong ang Diyos mabuti. Dahil mabuti ang Diyos, therefore, Lord, gusto kong isubmit yung buhay ko sa'yo. Pwede po ba tayong tumayo? Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. Paano ka magpa-prosper? Number 1, Word of God. Pangalawa, through right relationships. Pangatlo, by submitting to the Lord. Panginoon, nandito kami. Minsan pa, inaalay namin yung buhay namin sa iyo, nagpapasakop. Lord, kung ano man, sino man sa amin, na may mga bagay na pinaniniwalaan na kontra sa puso mo, Lord, sinasubmit namin sa iyo. Sino man sa kalagitnaan namin yung may galit, tampo kay God. Kasi may mga nangyari in the past na hindi nangyari ine-expect mo. Pero yung Panginoon mo, inaantay ka with open arms. Open arms. Why not return to God? Return to God. Lord, heal us in our minds, in our thinking, in our hearts. May mga bagay kaming inalaw, kaya hindi nagpa-prosper yung buhay namin. Pero alam namin yung kalooban mo sa amin to prosper us and not to harm us. Anything that is harming us is not prosperity. Your heart for us, O God, to prosper. To prosper. Lord, sinusuko namin yung buhay namin. Sinusuko namin, Panginoon. Lord, bawat isa sa amin, kausapin mo kami. Ano yung mga bagay na kailangan ma-deal sa puso namin? Ano yung mga bagay na in-exalt namin? Kaya hindi nagmamanifest yung kabutihan mo, yung pagpapala mo sa buhay namin. Lord, once again, here we are, surrendering our lives to you. Payapain niyo po yung buhay namin, yung puso namin, at matagpuan namin yung kapahingahan namin sa iyo. Salamat, Panginoon. Kausapin niyo po kami. Speak to us, O God. Speak to us. Speak to us. Speak to us. Deal the issues of our hearts. In a moment of silence, Lord, we give this time to you. Speak to us. Speak to us. Speak to us. Speak to us. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His
my blessed Savior, I surrender all. Once again. I surrender all. I surrender all to Thee, all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Father God, once again, we lay at your feet any worries, any thoughts, anything that is contrary to your heart of prospering us. We lay it down at your feet. Minsan pa, Panginoon, sinusuko namin ang buhay namin sa iyo. We submit ourselves to you, humbly, O God. And we allow you to work in our lives sa puso ng bawat isa, Panginoon. Maging Diyos ka at Panginoon ng buhay namin. Lord, we surrender our dreams, our desires, mga gusto namin sa buhay namin. Lord, gusto namin kung ano yung gusto mo. And because of that, through that, we will prosper. We will prosper as we surrender our lives to you. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Lift your hands once again, surrender. I surrender all. I surrender all to Thee. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all. We thank you, O God, as we surrender. We know, O God, that you will come and fight for us. Fight our challenges, fight our battles. We honor you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen, amen, amen.